Pod Network Entertainment. Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang matinding at kapanapanabik na kwentuhan dito pa rin sa inyong Ultimate Gen Z Tambayan, where we connect with the greatest voices and the most leading voices of the Filipino youth. Ito pa rin ang Ganito Kasi Yan, powered by the Pod Network and dito. At kasama nyo pa rin ng yung wandering go-getter ng Quezon City. It's your boy Jacob. At makakasama natin for this kwentuhan ay ito ang isang magandang opportunity to connect and to make kwento and talk about kung paano tayo mas magiging G. Kayo ba? G kayo? Game na ba kayo? Oh, game na sila at syempre game na game tayo sa kwentuhan natin for tonight dahil makakasama natin ang isang friend of the pod and content creator and volleyball player. Let us all welcome James Licauco! Ayun. Hello guys, hi everyone. Kamusta ka naman, James? Ay naman, ito, galing work. Oo. Yeah. O diba, mula sa last time na parang weekend side quest side quest mode tayo. Ngayon na tayo, prime time scheduling na. Sabi ko, ay wow, pang after TV Patrol na tong mga ganitong ganaps. Pero ikaw ba, James, growing up, are you someone na G sa kahit or sa lahat? Honestly, medyo hesitant ako growing up sa mga aya, ganyan, or like going out with people. Yeah, medyo hesitant. Pero sa mga kunwari, mga trying new things, trying new sports. Kasi 'di ba growing up, ang daming mga volleyball enrichment programs, yung mga basketball, yung mga liga, mga summer training programs. O di kaya mga crew sa mga restaurant, ganon. Ikaw ba yung parang G sa mga kahit na mga achievements or mga ganap sa summer mo o sa mga day-to-day tasks mo na pandagdag sa school? I think parang growing up, pinipilit ako ng mga magulang ko na sa mga basketball tournaments, mga summer camps, ganyan, mga tutor sa summer. Tutor like parang academic. Oo. Yung mga pwedeng math. Singaporean math. Gusto mo magbakasyon, gano'n. Sabi ko, ay, aral. Aral pa rin tayo. So, I think growing up in that sort of environment, parang natuto ako to explore din sa mga gusto kong gawin, mga pwede kong gawin. Pero yung volleyball ba, was it something na you said yes to kaagad? Or did it take a while bago ka napa-game? O gawin natin yan, try natin. Actually, for siguro lang, history. Parang before volleyball, nag-basketball talaga ako. So, how long yun? Tagal, parang entire high school ko. So, grade 7 to grade 10. 7, 8, 9, 10. Ang tagal din Tapos, senior high na ako nag-volleyball. Pero that was varsity level na rin. So, I guess, to answer your question, ang dali lang sa akin na mag-yes nung time na yun kasi gusto ko talaga yung volleyball. Parang, honestly, di ko na-enjoy yung pagbabasketball ko ng 4 years. Parang medyo na pilitan lang ako na, okay, lahat ng friends ko nagbabasketball, syempre, ako na rin. Ganyan. Pero, in volleyball naman, parang, okay, ito yung na-enjoy ko. So, mabilis lang for me to say yes to it. Ano yung aya sa'yo or parang ano yung moment na try ko nga tong volleyball? Ano yung opportunity na nag-open for you to? Kasi, parang for people na doing this sport, like for example, for 4 years na malapit na mag-college, it's something na kino-continue na nila eh. Hanggang mag-pro na sila, hanggang mag-collegiate league. Yeah. It's something na kino-continue na nila. So, ikaw, ano yung naging push or opportunity sa'yo na parang pwede tayong mag-redirect ng self natin? Honestly, I think parang I discovered lang na I really love the sport eh. And parang imagine mo kung nag-basketball ako instead of volleyball. Parang siguro I wouldn't be here now eh. Parang bakit naman? Kasi sisikat ba ako sa basketball? I mean, parang feel ko lang hindi ako makikilala kasi hindi ko naman na-enjoy. So, paano ako gagaling kung hindi ko siya na-enjoy? So, yun. So, I guess,
paglalayo ng volleyball, it was a risk I was willing to take so I can do something that I love. Was it something intimidating though at first? Or parang ano yung naging challenges sa'yo nung umpisa? Lalo na it's something na kahit sabihin natin it's the same na ball game pa rin. Ang dami pa rin differences ng gameplay and Oh, yeah. everything. Ano yung mga roadblocks or learning curve? Learning curve! Ano yung mga naging learning curve sa'yo or stuff that made it intimidating for you during those times na you were trying out these opportunities? I think starting out volleyball kasi it was really more of leading the team in a sense. Kasi when I was in basketball naman, parang I had a lot of teammates na mas magaling kaysa sa akin na ako yung natututo, ako yung medyo follower in that sense. Pero nung nag-volleyball na ako, parang start kasi yun ng program ng school ng high school ko. So parang kami yung nag-start at bumuo. So I guess, since ako lang yung marunong talaga or natuto na ako because of my sister, yun lang yung challenge siguro sa akin na parang okay, a new role na to for me na I have to teach people or I have to be more patient with people and with myself na kung gusto ko gumaling kaming buong team, kailangan ko din sila dalhin or isama with me. So it's something na alam mo na through your sister. So what was the first opportunities like for you? Saan ka unang natutong na mag-volleyball? Honestly kali-kali Parang as in may bola lang yung kapatid ko tapos naglalaro kami. Uy, naglalaro ko pala sa kalye. Parang, Oo. Dun lang. Pero as in yung kaming dalawa lang, hindi naman yung parang laro talaga. Pero as in, alala ko yung pinaka-first tama ng bola sa akin. As in, mayak na ako sa sakit talaga. Kasi parang 6 years old pa lang ata ako noon. Super bata ko pa. Tapos nawala lang sa akin yung sport. Tapos so parang going back to volleyball felt like I was just going back to my first sport. Yeah. na-mention mo yung mga pins and everything. What is something that makes you push through with something that is so hard also, that has its struggles, kahit parang tipong nagkakapasahan na, ano yung nagpo-push through sa mga ganon times? I think siguro coming from high school, may dream talaga mag-UAP Parang, I'm not as privileged, I guess, as other athletes na kinakita ng mga coaches o nagpapalarong pambansa, ganun, or parang mas may exposure sa very competitive environment. So, parang all I had during those times were my passion for the sport. And yung dream ko na gusto ko mag-araneta, gusto ko mag-MOA, gusto ko mag-usap ng crowd. Ganun yung feeling ko nung time Hindi mo na yun. naisip na baka yung opportunity mo mag-araneta, baka as a singer. Kanta pala. Oo. Hindi trinay ko guys. Hindi talaga. Ay, di ba? Ay, may kung gusto niyo ng sample ni James, panoorin niyo yung first niyang episode. May siya nung noon. pandemic. Oo. May Best part ata yun. Oh. Daniel Caesar, no? Daniel Caesar. May Wag na. Pa-search niyo. Nasa TikTok niyo ng GKY. Follow niyo at GKYPod on TikTok. Ayan. Abutin niyo na kami ng 10. Nagmakaawa na pala sa And ang dami mong nina-navigate na different path. And nakwento mo din how it was also a struggle for you to get into the collegiate league. Yeah. So, ano yung mga struggles for you? Lalo na parang coming from, hindi, yun nga, na-mention mo na hindi ka someone na sinescout ng mga na parang hindi yung nagpapalarong pambansa. How hard was it for you to get into the collegiate league? I think it was hard. Well, to start, syempre, may mga kasabayan kang mas matanda na mas experience. I don't know if kilala nyo si E.G. Magadia na nag-best setter before pandemic, nag-best setter siya. So, nakasabay ko pa siya. So, I guess mayroon din ganong sort of competition na parang paano ko lalaban sa mga nag-best setter, sa mga naglaro na nakasama sila Mark Espejo, yung mga magagaling talaga sa Ateneo dati. Parang how will I match up to that, diba? Pero I guess big help din talaga for me yung support ng family ko. I feel like sila din talaga nag-push sa akin and ng mga friends ko na
to still continue on with the dream na makapag-UAP, sort of represent din my family in a sense sa big stage. And nasabi mo yung ang daming big shoes to fill. Ang daming magagaling na players from Ateneo. And ang dami ding magagaling na nakasabay mo din. So how did that affect you also? And how did that help into the aspect of like learning and makisabay and also to be one of also those leading? I think siguro nung kaka-start ko lang sa team, parang meeting everyone, doon ako medyo nahirapan. Kasi parang, syempre parang galing akong private school na I guess ako yung medyo secluded sa kanila. Parang lahat sila, kilala sila since high school eh. Parang naglalaban na sila with each other, ganun. Oh, mga palaro, syempre sila yung mga na-scout na eh. So parang, naalala kita nung finals, ganyan, ikaw yung, ganun sila So parang magsalita. may ano na sila, connection na sila kahit Yeah. hindi sila nagka-team. Oo. Parang may ng community silang nabuo parang prior to me coming in. So I guess siguro starting off as someone from medyo sa city, ganyan, it was kind of hard for me to sort of navigate yung parang paano ko sila magiging friend, paano ko sila magiging teammate na wala kaming masyadong similarity besides volleyball. Pero I think parang helpful din yung mga naging seniors ko, yung mga naging captain ko, sila Bok Marado, ganyan. Kasi sila yung lagi yung sinasama ko saan, kung kumakain sila, gina-join nila ako. So, big help din talaga sa akin ng mga seniors ko. Pero actually, yun din yung na-realize ko actually, even not in a sport, but in school actually, yung tipong nung college, dun ako parang as someone na galing private school, na parang, na nakakapag-attend naman kung ano-anong mga events. Pagdating mo ng college, para kang fish out of water. Yeah. Na tipong, ay, ang daming magagaling din. Oo. Ang daming competitive. And ikaw ba, how did you cope with that? Na tipong, especially lahat naman sila magkakakilala and lahat naman sila ay parang nagkakalaban na rin. And parang nabanggit mo din coming from a private school, parang tipong you found it hard na sumabay din. Paano mo sinrengthen yung confidence mo, yung loob mo? Kasi I'm sure parang a lot of people also face that na parang biglang nalalagay sila in new situations, in like a yeah. new year, on new school, Yeah. new school year, or parang lumipat sila for college and all that. Oo. I think parang this applies din naman sa lahat, parang kung bagong work, bagong school, bagong team, ganyan, or whatever it is you're doing. Parang something new is always scary na parang, especially if may grupo na doon or parang may mga tao nang dati pang ginagawa at may ki-join ka. But I guess, yung mga times na nafe-feel ko out of place ako, like even, especially sa work na parang I graduated in legal management tapos yung work ko ngayon in media na wala akong kaalam-alam about anything sa advertising. Pero I guess parang wala eh. Parang wala ka namang talagang choice once you enter into that industry. Parang you really have to learn how to talk to people, create connections with people kasi that's how you learn din naman eh. Parang especially I guess when you're scared about talking to other people, you have to realize then that's how you learn, that's how you grow, and eventually, you'll get better then. Yeah. And paano mo na strengthen yung confidence na yun? Where do you draw that confidence? Kasi especially in times na, for example, you feel like yung strength mo isn't on par with other people. Or like for example, in your case na you were from a different course, tas iba yung trajectory mo in your work. Parang in those situations, you'd always feel na parang tipong hindi ako on par with people. Parang tipong mahihirapan ako makasabay and all that. Where do you draw the confidence and the assertiveness to learn and all that? Honestly, guys, for me, fake it till you make it ako. As in, parang I enter the room acting like I know what I'm gonna do, or I know na people are listening, or I know na parang worthy ako pakinggan. Parang ito lang kinakabahan ako, guys. Pero you sort of just
enter into the room thinking na, okay, kaya ko to. Andito ako for a reason. Like, if it's a new job, parang they hired me for a reason eh. Na, okay, I may not be as good as other people yet. Pero, you just have to enter that room talaga and allow yourself to grow and nurture yourself din. Yeah. Ang ganda nun kasi parang you're also believing in yourself. You're the first person din naman kasi that will believe in yourself. Yeah, that's true. Na tipong importante din siya na bago ka pa i-doubt nung other people or bago ka pa nila isipin anything about you, ikaw naniniwala ka na whatever happens, kakayanin mo and mapupush mo. And ikaw ba, paano naman yung experience mo na coming from a different course and iba yung work mo? Paano ka naging G for that? I guess, parang like you mentioned, all my life naman I've been living like different lives. Parang student ako, atleta ako, nagko-content ako. Tapos nga may corporate job ako. So I guess, parang nahasa na rin ako in that sense na, okay, what's next? Parang what's next for me? How else can I grow naman as a person? So, I guess for me, sa corporate world naman, doon naman ako na kukuha ng more, I guess, technical skills then critical skills, and creating that connection with other people, expanding my circle din. Parang napansin ko din, you always enjoy challenging yourself. Yeah. Kasi parang from taking yourself out of your comfort zone in doing volleyball, going on the collegiate league, na parang not within the connection sphere, and then also taking it out, na parang taking a different job from the course you've taken, paano mo na ilalaban yung mga ganong situations? And ano yung mga nalalearn mo in situations wherein you're challenged? Well, I think what really got me through everything naman is my support system din. From my family, my friends, the people that I got to meet in all the phases of my life. Parang they're always there whenever I need someone or I need support. Yun. So I guess in those challenges then, that's where I find out kung sino yung mga totoong kaibigan, sino yung mga nagsusupport sa akin, kung nahihirapan ako, sino yung willing na tumulong. So, I think besides all the learnings na parang, kaya ko pala to, or hindi ko to kaya, pero kakayanin ko, it's also about the people around you na, okay, kung nag-fail ako, who's there to support me, kung sino yung nang babash sa akin, sino yung naninira sa akin pala sa likod na, ay, si James puro ganyan lang. So, may Mga ganong... ganun ba? Maraming ganon. Ay, sino yan? Sabihin ko? Sabihin ko? Yun. So, I guess, it's really about knowing your people then, na you draw strength from them also. And in those times na you question yourself, kasi in a lot of times na you put yourself in situations, ang dami ding times na iisipin mo din, is this for me? Yeah. Oo. How did your support system help you get through it all? Siguro an example na lang is, I don't know if you guys know na after my stint sa UAP, nag-analyst din ako for a while. So, Yeah. so nag-UAP analyst ako. And I guess at that time, sobrang laki ng doubt ko sa sarili ko. Kasi if nanood ako ng volleyball, hindi ko nagsasalita. As in, watch lang talaga. Focus lang ako. So, it's a new sort of challenge then for me na nagsasalita habang nanonood na ito yung nangyayari. Sabihin ko yung nasa isip ko kung paano nangyayari yun, ganyan. And I guess yung support system ko, parang I had that support system from the people sa back end naman. Yung mga producers, yung mga directors na na-meet ko doon, mga floor managers, parang lagi nilang sinasabi sa akin before and after the game na parang, alam mo na yan, like you played the sport, marunong ka mag-learn ng volleyball, kilala mo yung mga pinapanood mo. So you don't have to worry. You just have to speak your mind, be confident, nakakayanin mo. And I think every after game na parang feel ko, I feel bad, ganyan. Yung support system ko rin talaga yung nagbibigay sa akin ng motivation na, okay, sige next week ulit. Parang kaya ko pa. Ang ganda din nun dahil minsan iniisip natin siya as a solo journey eh. Pero a lot of the times, yung growth natin, it's also because of our efforts and also the motivation and the help of people around us eh. Na
at the end of the day, yung growth natin is also because may mga taong naniniwala sa atin that Yes. pushes us to continue moving and growing and doing a lot more things. And in your experience, how much of your growth came from the people around you or influenced by people around you? A lot, I would say. Well, like I said kanina, yung sister ko, siya naman talaga nag-start kung ba't ako nahilig sa volleyball eh. Tapos, yung mga coaches ko, syempre sila yung nagturo sa akin kung paano maglaro, paano gumaling. And then, sa school, sa teachers, ganyan. So, I guess, yung community din talaga plays a huge factor. And I'm sure naman na with everyone naman, yung family and friends play a big role in your lives na probably you wouldn't know what you'd be doing by now if yung people around you don't support you or the people around you don't have the same drive as you do. Kasi laking tulong yun eh. Kung if you're with like-minded people na parang, for example, ako nag-workout ako, kung mga friends ko hindi nag-workout, hindi ako gaganahan, di ba? Parang mag-isa lang ako. So, parang sa paglalaro lang yan, ganyan. Na if you're with other people, it really helps. I agree. Community really helps build confidence and everything. At marami sa mga communities na pinanggagalingan natin ay nakakapag-form ng ating sense of identity. And for many people, one of the communities wherein we're able to grow is gaming actually. Yes. Kasi 'di ba, ang daming na nagsi-stream ngayon. Ang daming para mas madali nang ma-visualize kung ano yung mga ginagawa nila in the game, 'di ba? And ang dami din communities na na-form kasi hindi na lang siya yung tipong maglalaro ka lang. Parang ang dami din friendships na nabuo. Kasi 'di ba may mga Discord servers na ngayon and all that. Kayo ba may ano kayo? May mga nasasalihan kayong mga ganong ganap pa? Instagram Yun ba channel. yung ano mo? Instagram channel? Oo. Ay, may follower pa. O, diba? Solid yan. Wow! Ah, Tas nakikita ko ang dami ding nag-aano. Parang kahit nagkikwentuhan lang kay James sa TikTok. Oo, pag kunwari nagdo-doom scroll ako pag gabi, ay, nandito pa si James. live siya. Oo, live siya. Tapos kung minsan, nakita ko na si James sa workout, parang that night off. Tapos bigla, ay, sipag ni Kuya, nag-live pa pagka since ngayon, since you're working na, you have less opportunities na parang tipong to do Yeah. bonding with him. Kasi di ba nung college, parang mas may opportunities na kayo mag-events with yung mga fans. Oo. Parang yun na lang yung yung opportunity. Nung college, parang halos gabi-gabi ako nagla-live. Talaga? Parang ang dami kong time nung college na parang, okay, training. Okay. Hi guys. Ganun ako agad nung college. Pero ngayon, medyo talaga, Oo. struggle pa ako. Pero still, at least nanggagawan mo ng time. Oo. I try. And yun na nga, ang daming communities na na-form online. Isa na yung example, yung community na na-form mo. And mga taong na naka-follow sa your chinito boyfriend. Anong mga content mo dun? Well, nangumusta lang ako. Selfie, gano'n. Parang Updates. para siyang update na parang, Updates lang. ay, Oo. kasi yun yung parang, di ba minsan lumalabas siya sa IG, yung parang akala mo, ay, parang kami message nung person. Nagda-notice. Yun pala yung siya. effect niya. Oo. Parang ganun yung... Ayan. Pero ang dami ding iba't ibang communities, hindi lang in like online or in TikTok. Meron also on streaming and gaming. At may kwento din ng mga connections na na-form niya dito. Kasama din natin isang streamer also. Pero iba namang larangan. Makakasama natin si Gigi Plays! Ayan, bumati ka naman sa mga taong bayan. Hi, taong bayan. It's me, Gigi Bliss. Shoutout sa inyong lahat, Ayan. Kamusta ka naman? I'm okay. I'm fine. Kamusta naman yung yogurt? From Lucky Yogurt, thank you so much. Thank you so much, yogurt. Sobrang sarap, actually. I love the mango. Ayun. Sino nakatry ng mango? Wala, bakit? Ay, ayun, may meron. dalawa sa likod. Oh. How is it? Uy, ang sarap. Pero ang next kong gusto is try yung pineapple.
Oh, sige. Pineapple. Meron pa ba daw dyan? Meron pa ba Pinya. daw? Pero ayun, actually kanina kakagaling na namin sa conversation ng communities. And isa din yung isa ka din sa mga na-form na communities online. Yes. Siguro, eto na yung opportunity mo muna, batiin mo muna yung mga tao sumusuporta sa'yo and mga nanonood. Oy, shoutout sa inyo dyan mga tropa. Shoutout sa mga nag-ML dyan. Kung gusto niyo ako makalaro, yun. Sige, tara, laro tayo ngayon, no? Wow! Napaka-confident no? Tara na, laro tayo. O, dali, laro daw. Ayan, pero syempre bago tayo mag-deep dive dun sa ating kwentuhan mamaya, ay meron tayong pasilip dahil ang mga kaibigan natin from dito ay merong pa-surprise para sa atin. Dahil meron nga silang bagong, yung may promo sila, which is yung Game Zone 199 na for 30 days. O, isang buwan. Isipin mo yun, isang buwan, 199 lang. Yes, of Oo. course. Na for 199 lang, meron ka ng 11 gig na gaming data. May tanong ako, sa gaming ba, ilang laro na yung 11 gig na yun? Marami-rami na rin actually. Like, kahit mag-start ka from morning to night, pwede na yun. Ay, Yes. yung 11 gig? Yes. Ayun naman pala, buong araw. Yes. So, makailang araw ka na dun sa, mayroon pa siyang 11 gig na all-access data. Love it. At of course, ay mayroon ding 11 MLBB Diamonds. Oh, gamit na gamit natin siya. And 10 Garena shells. Actually, yun yung tanong ko sa kanila kanina. Ay, ikaw alam mo ba? Or ikaw din, James, baka alam mo. Saan nagagamit yung Garena shells? COD? Yeah, COD. Nag-COD ka din ba? Before. Pero kasi loyal ako kay ML. Wow! Loyal siya, guys. Loyal. MLBB Diamonds tayo. Wow. So, yung 11 lang yung magagamit mo dito? Yes, actually, kahit sa piso na MLBB Diamonds, you can buy something from it. Skin, like ganon. Talaga? Yes. Okay. Yes. So, dun sa 11 na yun, marami ka nang mabibili. Yes. So, ikaw gamit na gamit mo yung parang sa 1 month na yun, nauubos mo ba yung 11 gig na yun? Yes. Actually, sobra pa nga eh. Talaga? Wow. Ikaw ba, James, gaano ka mag-consume ng data? Malala ako mag-data. Talaga? Oo, kaka-TikTok live ko, guys. Actually, yung pwede din gamitin pang TikTok live. Pero ang hirap din pag laging naglalag yung internet. Yes. Kaya nga, importante yung may mabilis kang data at mas marami kang gig na data. Oo. Real. Kasi minsan parang tipong, kunwari katulad ni James, biglang nagla-live ka, tapos biglang nawala yung live. Mahirap yan. Oo, Back to oo. zero yung viewers mo. Talaga? Oo. Real Ano, life. mawawalan Kahit ka ng... ikaw din ba? Pag Yes. ganun? Kapag naglalag ako, syempre sabi ng viewers, nakakatamad maglaro, mag-relive ka na lang. So ako naman, asa masunurin and ututo, relive ako. Ay, masunuri naman pala. Yes, masunurin ako. So, Oo. Pero syempre, eto na nga. Dahil nga merong sa atin ang dito, ay syempre, bibigyan din natin yung opportunity yung ating audience na ma-experience ang ML Gaming. Dahil meron tayong 7 na audience members na makakalaro natin ng ML. Dahil meron Team James and Team Gigi. Ready na ba kayo? yes. Ayun yung 7. Reminders, bawal ang Bawal trash talker. tumingin. Bawal trash talker. Bawal trash talk, guys, Ayun. Start na. Good luck, guys. Have fun. Ayun, 100%. Ayan na! Oh. Oh. Sino yon? Guys! Kalma! Seryoso ako. Okay, Hi! okay. Woo! First turn. Ay, oh my gosh. Dami. Ay. Kalma. Kalma. Hoy, sino yung nana? Gigil yun Hoy, Hoy, Go, James. Ay, sino yun? Ay, sino yun? Ano yun? That's what Ay, ba't may Nixie. Jollibee? Target ako si Oh my God. Sino yun? Sino yun? BFF ko!
Ako ba yun? Ay, ako ata yun! Ay, ako nga yun! Ano nangyayari? Sino yung nana na yun? Ay, Kalaban. ay, eto ba? Sino to? Ay, kalaban ba to? Ay! OMG! Kalaban pala siya! I'm back! Out. Nakuha Ay, na. ba't- Guys, sino sumugod? Ay! Ang sakit. OMG! Ay! Nice! Nice! Nice one! God. Ayun! Kinakabahan ako ah. Oy, ayun! Let's go, Ayun. James! Go, James! Wow! Nice! Mega kill! Ay, may na mega kill! Ay, ano to? Ay! Ah, sakit! Oh! Ay! Oh, Ay! you Ay! can! Ay! Ay! Sino to? Uy! Uy! Grabe, grabe teammates ko. Ang galing. Let's go, guys. Congrats! Ay, ayun na. Aray ko, ang sakit nun ah. Ay, ay, eto. O, yun. Shit. Ay! Ay! Uy, paano? Uy! 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 Ay, ito na. Uy! Ang daming kalaban. Grabe, ang Bakit sakit. puro kalaban? Grabe. Ayun, patay na naman. Uy! Nakikita ba? Grabe, yes. Nakalagay. Saan? Ay, ito. Ang galing. O, di ba ang galing ko? Nice. Go, guys. Every day is an Turtle. opportunity to learn. One and a third. May points ba pag pinapatay yung ano? Yes. Yung mga ganito, yung mga maliliit lang? Meron Ay, yun pala points. eh. Yes. Ay! Uy! Ayan ka bakit na, ako? Mel. Ay! Uy, bakit yung ako corner? Pag nakita nyo ako, iwasan nyo na lang ako. grabe. Naglalakad-lakad lang naman ako Let's dito. go, let's go, let's go. Ay! 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 Oh my gosh! Ay! Nice! Nice one. Slay! Double kill. Ang galing. Ang Let's galing. go, BFF ko! Okay. Para mas matututo pala ako pag dito ako nanood. Ay! Ayan. Yun, no? Oh. Salamat po. Ano? Ha? Bumili ka. Saan? Ah, ayun. Yes! Ayun at ayun ba? Ano ba? Tama ba yung ginawa ko? Bakit? Tutorial. Uy, kinakabahan ako. Pili ko mali yung ginagawa ko. Tama yan, Ayun. tama yan. Ayun. Ayun. Ah! Piling ko si Josh makakagawa na ng mentality video. Grabe! First Aray time ko. hindi ko mag-ML. Ay! Oh my God! Gusto na ko! Ay! Gusto na ko! Sakit na na. Real! May Lord pala. Piling ko nahihirapan na yung kagrupo ko. Sino Apat yun? lang Sino sila. si Julian? Kalaban nila 5. Grabe 4v5. Meron silang isang naglalakad-lakad Go, lang. Di bring kill. Oh my gosh, masakit Uy, talaga. Hindi ko kaya. Yo, ay. Piling kaya. Kaya, nice!
Nice! Lifeable, guys. Nice one, nice one. Maglalakad ulit ako. Dadaan lang po. Thank you. May point pa pag ito yung pinapatay? Counted ba yon? Ay. Ay. Oh. Ayun. Ayun. Go! Let's go! Ay. Ayun. Let's go, Bruno! Ano ba? Bakit? Ay! Ano nangyayari? Ay! 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 Okay. Ano yun? Wala na daw yung baba. Lumapad ako, guys. Tinry ko. Ah! Wala That's talaga. nice! Left! Ayun. Ang gal... Nice! Ay. Oh. Grabe! Ang kunot! Ay. Oh, yeah. Ayun. Ayun. Nice Ay, one. push, guys! Uy, grabe! Lakas, oh. Grabe, ang sakit. Ba't may Uy, kalaban? may nagsabi Lumayo base na tayo lang. dito. Sino nagsabing base na lang? Ay. Ay. Guys, Uy! well. Lalayo na ako. May nakita akong kalaban. O diba? Ngayon ko na nakita. Lumayo sa kalaban. Paano malalaman sino yung Lord dito? Yung malaki, yung malaki. Ay! Ay, grabe. Oh my gosh, ang sakit. Ang sakit! Bruno! 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 Bakit ano nangyari? No! Ay, napatay kayong lahat? Yes! Ay, wala na pala. Wala na! Wala na! Wow! It's okay. Ayun. Huwag na end, guys. Hintayin natin yung Bruno, guys. Ayun! I'm back! Yay! Amazing! Okay. Ayun. Ang saya. Nice! Ayun. Sino to? Grabe! Hoy! Sakit! First kill! Nice! Hoy, Bruno, ano? Anong gagawin? Ano ka dyan? Anong gagawin? Ano ba kailangan gawin? Baba? Dumiretso ka lang doon. Nalilito na siya! Diretso! Ayun! Okay. Ba't ang bagal maglakad nito? Saan to? Eto. Ay, ito ba? Ayun. Yun. Ayun. Patayin ko to? Yan! Ito? Legit? Yeah! Ayun. Nakakuha pa to ng point. Ay! Uy! Uy, nagtago na nga ako. Pinatay niyo pa ako. Hoy, ang dami naman! Ang daming... Ay. Nice! Ay.
nangyayari? Nice! Ay! Sakit! Andiyan si Bruno! Andiyan si Bruno! Ha? Bruno! Bruno! Saan ba ako pupunta? Sa gitna, sa gitna. Sa gitna. Yes. Sa top, sa top, sa taas. Saan yun dito? Yan. Ito ba? Eh! Uy! 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 Parang 2 hits ka lang, Jacob. Parang hindi ako lumalagpas nung kalahati eh. Guys, paabutin niyo naman akong Nice. dulo. Nice, nice, nice. Naglalakad-lakad na nga lang ako eh. Ni Lord po. Guys, magigay lang kayo. Kinakabahan ako. Ba't ka naman kinakabahan? Kay Bruno kami kinakabahan. Kaya nga eh. Kinakabahan sila 4v5 eh. Nice one. Nice, guys. Ay, uy! Uy! Sino to? Sino to? Sino kayo? Guys, naglalakad lang ako dito. Yun lang naman silbi ko dito. Oh, Hayaan nyo na ako. Let me be. guys, kaya out. OMG. Sino yung naka-49? Yung kabila Yep. ba? Sino yung naka-49 sa kanila? Ay! Ibig sabihin Ako na pa tatalo talaga kami. natira. Ay! Kailangan competitive pala tayo, guys. Guys, kalma. Narealize. Guys, kalma. Isa lang Patapos ako. Isa lang ako. Wait. Wait. Kalma lang ah. Kaya natin to, Kalma guys. lang ah. Mukhang Kaya to. malapit lang Hintayin yan. natin si Bruno. Saan ako pupunta? Yan. Say! Why? 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 Oh. Ano nga? Ay, wala na. Yes. Nanalo si Bruno! MVP. Yes. Ang galing. Ang galing. Chocolate for you. Oh my God. 016. Parang it's a new record. Parang mga minsan-minsan nagkakaroon ng ganyan. Pero wait lang, ano yung one? Tulungan nyo nga ako. Assist. Ano yung sabihin nun? Nakakapag ako! Yes. Kailan nangyari yun? Ba't hindi ko napansin yun? Ang daming nagaganap ng sabay-sabay. Congrats! Congrats sa lahat ng mga nakisali. And congrats din kay James at kay Gigi sa pakikilaro sa atin dito. Kamusta naman? Shoutout sa dito. Thank you so much. Hindi ako nag-lag. Medyo nag-lag lang yung utak ko. Yun lang. Ikaw? Hindi siya lag. Ano Oo, ka ba? ang bilis kaya nung Oo. ano. Ang bilis. Ako lang talaga yung naglag. yung 'di ba sabi ko nga, ba't ang bagal ng lakad nito? Hindi yung wifi yung mabagal gumalaw. Yung Ikaw mismo. Bruno mismo. Ayun. Pero kamusta ikaw naman, James? Di ba nabanggit mo na parang it's been a while? Tagal ko na hindi napaglaro. Sige pala. Na-enjoy ko. Tsaka, nakakatawa ka. Nakakatawa. Gano'n ba kadalas na may makalaro kayo mga katulad ko? Madalas. Araw-araw. Araw-araw. Minuto. Talaga? Ikaw, araw-araw? Yes. Anong message mo sa mga naglalaro tulad ko? Sobrang sarap isilin, ganun. Cute. Cute mo, gano'n. Cute mo. Medyo lalayo pala ako dito. Target ako ng dalawa sa tabi ko. Pero ayun, parang iba-iba yung role nyo. May mga nagdi-lead, may mga nagsusupport lang. And parang iba yung, di ba yung parang yung lane na pupuntahan, ganon. And looking back at your own journeys naman, how long did it take bago nyo nahanap kung ano yung place ninyo or ano yung kung saan kayo dapat papunta sa mga communities niyo? For me, since poor objectives nga, so siguro na-realize ko that need ko mag-focus sa goal ko. Kung ano yung kailangan ko munang unahin before yung iba, ganun. So, siguro yun. Unahin ang sarili, guys. Wow. Yes. Ikaw, James.
Ako siguro kung saan ako makakatulong sa team. Medyo yun yung mindset ko na hindi ko naman role magpumatay. Ano ba I mean? So, I guess, kung saan lang si Silvana. Doon lang ako. Kayo ba, paano niyo yun nadadala sa inyong real life? Like yung mga, kunwari, like lessons na, or parang roles that you take sa mga laro, paano niyo siya nadadala and paano niyo na-embody yung mga ganun yung lessons? Like kunwari sa'yo, yung unahin yung sarili and yung pagsusupport, paano niyo siya nadadala sa mga, like what you do even outside the game, sa real life and all that? So, siguro sa akin, since I'm still a student and working at the same time, so, I really have to focus sa sarili ko. And of course, syempre, priority ko is family, like, hindi naman sa I need, it's just like, being a kid, and gusto ko lang i-reciprocate yung binibigay nila sa akin. So, it's like, they're my top one priority in life. And, ayun, gusto ko lang mag-grow yun. And sa ngayon naman, hinahanap ko pa rin kung ano yung para sa akin. Like, if what is it to be like a streamer? Is it really for me? Or kung artista? Charot. Wow. Charot. Eme lang. Pero yun, hinahanap ko pa din kung saan yung path ko. Nung uso pa yung yung PSP. Yeah. Alam niyo po. Syempre, alam niyo po yun. Yes. Grabe. Alam niyo Grabe. yun. So, Ang sakit. so, ayun. Inabutan ko pa yun. PSP, Oo. iPad, ganyan. Hanggang sa, ngayon, mobile phones. Ayun, hanggang ngayon, may like po talaga ako maglaro. So, walang worry sa akin. And bonus is, kumikita ako Oo through nga. gaming. At least in fairness, at a young age, ang dami mo nang naano. Ikaw naman, James, bilang nabanggit mo na pagiging support, yung isa sa mga ginagawa mo sa game and something that you embody in real life, how do you transcend it naman sa mga things that you do, even in life, even outside of the game, even in your day-to-day life? Siguro my career before sa paglalaro. Setter ako dati. So, I guess yung role ko talaga is really to support. Wala akong, di ba? Wala akong ginagawa eh. Set lang talaga ako eh. Oo. So, parang, I guess ever since yung role ko is to make other people's lives easier. Especially in setting, ganyan. So, yun. Siguro, yung pag-embody nun sa real life, helping other people lang din. And maraming tao na parang in every game, parang a lot of people start with figuring things out. Like in real life, parang starting in a new school, on a new team, workplace, o minsan in a community. So, kayo, ano yung journey ninyo as a beginner? And paano kayo, like, kunwari, si James, from a beginner to where he is now as a player, and ikaw din, paano yung naging journey ninyo as to be where you are now? And ano yung misconception sa mga tao about being a beginner? Siguro, biggest misconception, nakakahiya. Kasi nakakahiya maging beginner, di ba? Totoo. Yun na nga, may mga bash nga kanina narinig ako eh. Sino kaya yun? Parang being a beginner kasi parang you put yourself in a situation na pwede kang mapahiya eh. O pwede kang Sorry na, sabihan James. Kung natatamaan ka, ikaw na yun. Pero yun siguro yung biggest misconception na pagtatawanan ka, ganyan. Kasi sa totoo naman, may naman talagang willing tumulong o may naman talagang mga taong susuportahan ka. So, wag lang matakot na mag-start. Yun. For me is yun. As a beginner, na-experience ko na kasi yan. Like, when I started, natatakot ako. What if sabihan nila kung ganito, ganyan. And lalo na as a girl, syempre. So, in-enjoy ko lang. And syempre, as days goes by, malalearn ko kung paano ko i-manage yung gantong bagay. So yun, siguro tama as what he said, huwag kayong matakot mag-start kasi doon tayo lahat nagsimula and matututo din talaga tayo. I agree. And ang dami din natin natututunan from, parang lalo na kayo, from where you started sa gaming and where you started in volleyball to where you are now in your, na parang
naglalaro ka na ng stream na tipong lagi ka na nananalo. And si James naman, ang ganda din ng laro sa volleyball. Ah. And of course, yung mga spaces na you entered, ang daming preconceived notions. Like for example, for streaming, it's a very male-dominated industry, lalo na nabanggit mo. Were there moments na parang you felt like you had to prove that you belong? And ikaw naman, James, were there times also na parang you had to earn your place before you felt na you belong to that industry? Well, as a female gamer, hindi eh. Parang never kong ginusto na i-prove yung sarili ko sa ibang tao. Kasi why, 'di ba? Bakit ko kailangan i-prove yung sarili ko sa inyo? Like, ako to eh. This is me. Kung ano yung nakikita niyo sa akin, that is me. And what you're gonna see in the future, it's still me. Yun lang. I don't wanna prove myself to anyone. Pero were there any struggles na parang nahirapan ka to fit in or to belong or na to assert your place as a female gamer into that space? Yes, of course. Nung una. Pero kasi, nagbabasa kasi ako ng books. So, natutunan ko na hindi pala dapat lagi. Dati kasi sobrang people pleaser ako. Gusto kong makifit sa ganito, gusto kong makibilang sa ganito, pero hindi pala talaga dapat. Kung ano ka, yun ka. Tsaka makahanap din yung space where Yes. people matatanggap ka. Mm. Ikaw ba, James? Gustong-gusto yung confidence ni Gigi. Kasi parang hindi na madali eh. Na parang, ito ako eh. Parang, wala kayong choice. Tanggapin nyo na lang, ganyan. And kita nyo naman, ang galing niya ngayon, di ba? Pro player na siya. So, big thing yun na may ganun confidence. Siguro for me naman, parang entering into Ateneo, ganyan, tapos playing volleyball. Marami yung kailangan patunayan kasi marami yung kakompetensya eh. Na hindi ako recruit, di naman ako talagang gusto na nandun technically. Kasi, di ba, parang dagdag tao lang eh, yung when I entered. So, siguro yun ang na-feel ko for the first few months din until na napatunayan ko na I belong there. Napatunayan ko na through hard work din na kahit na hindi ka recruit, kahit na hindi ka naman scouted nung high school na parang successful ka na since high school, kaya mong umabot sa ganung level of play, ganung level of environment. Gusto kong balikan yun, James. In the moments na you know or you feel na hindi ka gusto ng mga taong nandun, like it may be people in the team, people in the staff, or parang in the people putting you in the lineup and everything, ano yung nagpapapush sa'yo? Or parang what makes you still go for it? Lalo na, or ano yung nagpupush sa'yo na lumaban pa rin? Ako siguro yung mga naniniwala sa akin. Kasi parang yung mga ganong times na nahihirapan na ako to siguro motivate myself sa mga ganong pagkakataon na may mga nagda-doubt, may mga basher. may, parang you have to remember na hindi ka man kilala ng mga yun eh. Yung mga taong nag-hate sa'yo, hindi ka naman nila kalala. Yung mga taong mga friends, family mo, sila yung may alam kung ano pinagdaanan mo, ano yung paghihirap na kailangan mo pagdaanan to get to where you are. So yun ang mga papakinggan ko. And how did you assert yourself in that kind of situation? I think it's mostly through action eh. Na, okay, di kayo maniniwala sa akin, papakita ko sa inyo na kailangan nyo ako. Na dapat nasa team ako, deserve kong maging first six, deserve kong maglaro. Yeah. Ang ganda nun. Kasi parang, minsan hindi lang siya, masasabi mo lang na you deserve to be there eh. Minsan, it's a matter of showing na, there's a reason kung ba't ka nandun. Kung bakit patuloy kang pinipili ng mga like people putting you in the first six and everything. And for Gigi naman, napag-usapan kasi namin to ni James kanina, yung importance ng community. And ikaw ba, how important was it for you na may community ka and how important yung community mo sa'yo sa pag-navigate mo ng challenges mo and sa pag-grow mo as a streamer and as an individual? There were days na sobrang down ako. I don't know.
I don't know why, pero parang nafe-feel ng mga people around me. And yun, kino-comfort nila ako. Sobrang important nila sa akin. Sila yung reason why I'm here today and why I'm still standing strong today. And sobrang grateful ko sa mga taong yun. Sa mga friends, sa mga kahit friends ko online, minamessage nila ako. And it's just that masaya ako. Masaya ako na may community ako na solid, marunong kumausap, and still, marunong mga nakikilaro, ganon. And yun, sobrang happy ko talaga sa community ko kasi gets nila ako, gets ko sila, and same kami ng nilalaro, ng tinatayuan today. Mm-mm. And ang saya din na may ganun may community ka na naiintindihan yung quirks mo, Yes. naiintindihan kung sino ka, kung ano yung, like, hindi mo kailangan i-explain yung self Yes. mo. And ang ganda nun in this generation kasi ang dami ng spaces for us to be able to connect with people, even if people na hindi natin nakikita lagi. And these kinds of shared experiences can bring people together. Like, kunwari, yung paglalaro lang. Like, minsan yung mga tao nakakalaro mo lang once, parang tipo nagiging friends mo na. Yes. And everything. And people, kahit hindi mo pa nga namimit And siguro, lalo na for example, kay James din naman, in for example, the online spaces, like mga tao nanonood ng TikTok live mo and everything. Why do you think na parang yung mga shared connections na fino-form through shared interests can be so meaningful? And bakit nagiging meaningful yung mga ganitong interactions? And are there interactions na parang you had with your supporters na pwede ninyong ma-share na sobrang na-touch kayo or sobrang meaningful para sa inyo? Siguro sa second question mo na lang na something na ginawa ng mga supporters ko na big help or meaningful sa akin yung time na naglalaro pa ako, may mga banner sila na may pangalan ko, tapos may mukha ko pa na naka-face. Yung mga Parang malalaking... Sintra board. Oo, Ano ba as yun? in, medyo nakakahiya siya. Pero, Talaga, bakit? kasi mukha ko lang nandun Alam mo yun, nasa Araneta, tapos biglang may mukha kong ginaganon. Diba, parang, medyo, ano yun, di ba? Ay, nandun yung mukha ko. Tapos may headband pa, tapos may... Ay, yung may yung headband, tapos may mukha. Oo, may mga ganun pa yung mga fans. So, siguro ng time na yun, hindi ko siya masyadong pinapansin kasi parang syempre focus ako sa game. Pero after, parang big help siya na alam mong may niniwala din sa'yo during the game. Oo. Ikaw ba? May mga, ano yung parang something meaningful na naalala mong ginawa ng supporters mo na nakapagpa-touch sa'yo? Meron. Di ba kasi sa Facebook, ganyan, let's say Facebook, meron mga, if you reach 2M followers, ganon. Nung na-reach ko yung 2M followers, way back, I think, 2022, something like that, ganon. Nung na-reach ko yung 2M followers, may sinurprise ako. Ng supporters? Yes! Pinrank pa ako nun ng daddy ko. Sabi niya, Hershey, may parcel ka sa labas. 20K daw. Sabi ko, 20K. ako? Parcel 20K? Sobrang tipid na tipid ako sa sarili ko kasi student lang ako, wala akong ganong pera. So, umiyak-iyak na ako kasi wala talaga akong ganon. Pinapagalitan ako. And then, sabi lumabas daw ako. Paglabas ko, may yung may van. May van, and then... Nakakatakot. Puti ba yung van na Hindi, yan? no, it's black. Okay, it's Okay. black. Black yung van. Kaya safe lumabas. Yes, safe naman. And then, pag open ng likod, may surprise, may balloons, may cake, cupcakes, nakalagay, happy to and followers. Oh. Yes. Ganun. Nakaka-touch yung mga ganong yung mga ganong gestures kasi napapa-feel sa inyo na yung mga ginagawa ninyo, it means a lot to them. Yes. Na minsan kahit mag-live ka nga lang, kahit makipagkwentuhan ka lang, parang tipong meaningful na sa kanila. And of course, sa laro, hindi naman lahat laging panalo. Like, nakaka-experience naman kayo ng talo every now and then. Yes. Oo. Ngayon lang. Ngayon, Oo nga Kayo, how did you learn how to deal with like setbacks, yung parang challenges, lalo na when things don't go along the way that you hope for? hindi naman talaga everyday panalo. Even in real life, hindi laging okay. Talagang may downs. Kahit buong 1 week, down ka. Pero after next week, you'll be okay ulit. Well, that's life. Yeah. And natutunan ko lang kung same routine lang naman ginagawa ko. If I'm sad, alam ko mamaya-maya magiging masaya na ako. Like, I can talk to someone whenever I want if I feel down. Siguro yun lang.
Maybe I need someone para maging okay. Sino ba yung someone na yun usually? Ooh! Secret. Ay, may pa-secret. Ikaw ba, James, naman? Siguro sa mga challenges, ano lang ako. Same, parang staying positive lang din. Kasi katulad nga ng sinabi ni Gigi, ano naman ang buhay eh. Very up and down talaga yan eh. Oo, parang hindi mo naman alam kung may mangyaring masama, may mangyaring okay, may mangyaring masaya. So, parang mahaba naman ang buhay. So, just don't take life too seriously lang din. Ikaw ba, anong importance katulad ng sabi ni Gigi na may someone? Or may it be family or Yes. someone? Family. Oo. Importance ng family. Gusto ko yung may ano talaga eh. May, May emphasis. emphasize. May emphasis. Oo. Sa mga viewers na, malaking help talaga, especially when you're down, kung may pamilya ka eh, na pwede mong sandalan, na susupportin ka. Kasi, ang pamilya, ano yan eh, by blood na yan eh. Medyo wala ka ng choice eh. Na parang... Parang napilitan ka pa. Wala kang choice. Kasi sa totoo... Uy, Hindi, may ano naman, may chosen family. Oo, Ngayon, may totoo. concept ng gano'n. Yeah, pero sa sarili mong family, siguro big help yung knowing na lagi may tao nandyan para sa'yo. Sa mga times na nahihirapan ka, na sad ka, alam mong may ka masasandalan. Oo. And it's important na parang may support system ka talaga na lagi Yes. susuporta sa'yo. May it be your family, may it be your friends, a special someone. Uy. Bakit ka nakatingin? Ikaw yung nagbanggit. Ay. Okay. Hindi ko ano kung hindi mo binanggit. Oh. Hindi, okay na yun. Ay, Lang yun na yun. Mm-mm. Oh, sige. Si James na lang yung mga mang chichismis kung ano yun. Ay, Mamaya. may machichismis pa kami sa'yo, James. Wala. Ay. Kung ano nakikita niyo, yun na yun. Ay, may pa ganon. Pero ayun, yung theme nga ng day na to or ng episode na to is about being G. Being game for different opportunities, challenges, or experiences. Ngayon, bumabalik na tayo sa mga kung ano yung mga pinagdaanan nyo and all that. May isang opportunity ba na you said yes to na kahit hindi kayo ganun ka completely ready or parang hindi kayo super G na G for it na that changed your life completely? Ako, yes. Sa Team Liquid. Nung ano pa ako, when I was 12 years old, nag-stream na ako nun kasi. And then, na-discover ako ng Aura. Yun pa lang kasi yung unang Aura. Aura siya. And then, minessage ako ni Miss Mitch. Hi, Miss Mitch. Minessage ako, like, gusto kong kunin as talent, ganon. Ako, I was shocked kasi 12 years old. Anong gagawin ko dito? So, Ganyan. ano yung apprehensions mo nun? Yung una, hindi ako sure. Pero later naman, like, in-invite ako, ganyan. Live streams, ganon. And then, like, collab sa mga players, ganyan. So, ako, G na G ako kasi nanonood na ako sa kanila. Nanonood na ako ng MLB4, ganyan. So, napapanood ko sila. Isa sila sa, malalakas sa team. Ngayon. Oo. From dati hanggang ngayon. Yan. Okay, guys, supportan niyo yung TLPH sa EWC. Let's go, TL. Supportahan ng ng ating audience. Yes, dito. supportan Kailan niyo. ba sila lalaban sa World? July 20, lilipad na sila pa Paris. And hanggang first week ng August yung laban. So, good luck. Uy, pero ang ganda nun kasi parang on both of your careers like content creation and gaming, parang these are concepts na parang tipong dati fina-frown upon ng mga older generations na parang ay lagi kang nasa cellphone, lagi kang nasa laptop. Tapos ngayon it's a very thriving community. It's a very thriving industry na Yes. ang dami nang kumikita ngayon, ang dami nang nababago ang buhay through content creation and gaming. So parang ang ganda na this is the trajectory of where we are going na right now. Oo. Yeah, may ganong stigma talaga especially sa gaming, I would say. Parang pang growing up, laging, yan, laro ka na naman, yan, cellphone ka na naman. Ganun lagi yung... Or kahit sa content creation, TikTok ka ng TikTok. Yung lagi Sayaw ka yung ng sayaw pag-iisip. dyan. Oo. Nakapapala ng pakakasayaw mo. Yun. So parang, I guess,
totoo yung sabi mo na ito talaga yung trajectory ng, I guess, industries ngayon na may opportunities for everyone na to earn money and get a living out of gaming and content creation. Oo. I agree. And ngayon naman, since we're talking about being G, ang daming mga tao na faced with different new opportunities, who's also scared to parang fit in, scared to try new opportunities or enter new spaces. Lalo na ngayon, actually, parang kakastart lang ng school year for most students, like high school, ganon. May advice ba kayo sa kanila na parang worried sa kanilang first time, sa kanilang first day, first year, and everything na lahat ng bago sa kanila? Siguro, I'd say na, go, mag-ano ka lang, push mo yan, be, ganon. Siguro yun, oo, like, go ka lang sa life, gawin mo anong gusto mo, live while you're young, diba? Live your life. YOLO kasi ako. Actually, ang ganda nun. Oo. Kasi it's important na ma-maximize mo lang talaga. Yeah, I think especially ngayon na everyone's worried din kasi, especially with social media, ang daling mag-compare ng sarili sa ibang tao eh. So, maganda yung sinabi Gigi na you only live once. So, ba't ka matatakot to try, di ba? And for me, I think same naman yung advice ko na don't be afraid, especially kung mga first day nyo, first time nyo. Kasi di nyo alam yung taong yun pala takot din. Siguro yun yung mindset ko rin entering college before na kinakabahan ako mag-sumali ng org, sumali ng mga kung ano nung grupo, group project, ganyan. Kasi in my head, nahiya ako. Hindi baka di nila ako gusto, baka di nila ako gustong kausapin. Pero paano kung yun din pala yung Sila pa naramdaman mag-aano sa'yo Sila pa hindi sa'yo. Sabi na. May maraming ganun, di ba? So, yun din. Parang mindset na lang na siguro sila din naman eh. Tao din naman sila. And at the end of the day, lahat naman tayo tao lang din. So, bakit ka matatakot? Ba't ka kakabahan to try? I agree and I like that. Ang ganda ng pang-wrap up na to sa episode na to na there are a lot of different opportunities out there pero an opportunity that may change your life might start with just simply a yes. Na parang being G with kahit ano. And ang ganda nung pag-tie up nung mga sinabi nyo na yung mga ibang tao, takot din sila. And it's really important na ma-max out mo lang yung opportunities available to you. Kasi it's really important na lahat ng bagay, parang lahat tayo takot, lahat tayo, hindi tayo sure where we are going. Pero it's really just important na we allow ourselves to thrive in the best way possible. Oo. At ayun na nga. Salamat, Gigi and James, sa isang masayang pakikipag-usap sa atin dito. At ayun na nga, before tayo magpatuloy ay siguro ito na nga yung opportunity ninyo saan kaban kayo nila masusundan yung mga journey ninyo and especially your content. Yeah. Hi everyone! Sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin dyan, sa Facebook, you can follow me at Gigi Plays, of course. And then sa TikTok is Gigi. Sa Instagram is, full name ko kasi yun eh. Pero it's Jewelry Hershey de la Serna. Wala na kayo mag-search, mahirap siya. Sorry. Ang haba ng pangalan ko eh. Ano yun yung nanay ko? Siya decide. Andiyan yung nanay niya, guys. Andyan yung mami ko. Mama, wain ka daw. Ayun na nga Joke. po. May ikaw naman, James. Sa lahat ng mga hindi pa naka-follow at nakasuporta sa akin, sa TikTok, James Licauco _ Instagram, James D. Licauco, kasi Daniel yung middle name ko. Tapos, Facebook, James Licauco lang. Ayun. At mas lalo mo silang matututukan, mafa-follow yung journey nila. Lalo na dahil sa hatid ng mga friends natin from dito. Yes. Kasi paano mo sila mafa-follow and paano ka makakapanood ng TikTok stream ni James? Or ng live stream ni Gigi? Kung hindi ka nakasubscribe sa Dito. Dahil meron nga silang Game Zone 199 na may 11 gig na data kung saan makakakalaro mo kaya si Gigi. O ang 11 gig na data na pwede mong mapanood yung TikTok live ni James. At saka meron pang ang daming diamonds at Garena shells na pwede nyong gamitin for 30 days.
Ang tagal na rin nun, ah. At for 199 na lang. Grabe, kaya sumubscribe na kayo at bumili na kayo ng SIM nyo sa dito. At alam ko, merong regalong hatid yung mga friends natin from dito sa ating audience today. Kaya ayun, sabay-sabay tayo. Thank you, dito. Thank you, Dito. Ayun na nga. At of course, sa mga regalong hatid nandito, ay of course, sumubscribe na kayo sa GameZone 199. 199 lang, yun pang buong buwan na. In fairness for data, mura na yun. Okay na. Sobrang tipid, sobrang sulit. And of course, hindi lang siya pang gamers talaga, like pro gamers tulad ni Gigi. Pero pwede lang siya for starting. Like, kunwari, trip-trip mo lang maglaro. At least pwede mo din magamit yung ibang data, pang TikTok, pang Facebook, from IG. Lalo na kunwari, nagko-commute ka, diba? Tapos, na-stuck ka sa kalsada, tapos sobrang traffic, tapos inaantay mo lang gumalaw yung UV o di kaya yung bus, tapos ayun, scroll ka lang. Syempre, kailangan yun kasi ang hirap nun pa. Parang matetenga ka lang na mabobore ka lang dun sa oras na yan. So, maganda pag may mabilis kang wifi at data. Kaya, maraming salamat sa dito. Ayan na nga. Kaya, if nagustuhan nyo tong episode na to, why not follow us on our social media accounts? It's GKY Pod on all social media platforms, pati sa TikTok, and sa YouTube naman, ganito kasi yan, podcast. And nag-release kami ng episodes every Saturdays and Wednesdays at 7 p.m. Kaya tutukan ninyo ang mga upcoming ganap sa GKY. Dahil marami pa kayong tututukan sa mga susunod na linggo. At matututukan niyo yan. Actually, mabilis yung stream ninyo ng GKY apps kung nakadito kayo. Kaya gumamit na kayo, guys. Talaga, papacheck namin yung mga number ninyo isa-isa. Oo. Nakadito na ba to? Nag-ano na ba? Nag-load na ba? But ayun na nga, maraming salamat sa lahat ng mga pumunta sa GKY Live. At marami pa kayong dapat abangan. And maraming salamat kay Gigi sa pagsama sa atin. And James na kasama natin for the second GKY Live. O, diba? First and second. So, James, babalik ka ba for the third? Gusto mo ba o bumalik for the third? Ayun. Gusto ba daw ng taong bayan? Ayun na nga. Kaya abangan niyo ang mga darating pang GKY Live. And of course, GKY episodes on Spotify and Instagram. At lagi nating pakakatandaan na sa bawat opportunity, kailangan grab lang tayo dahil hindi mo alam kung anong opportunities ang meron dito. At ito pa rin ang ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.